Mukhang malabo pa sa suka na maaprobahan ang request na hospital arrest kay KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy dahil lumabas nga sa medical results na okay naman pala ang kalusugan ni Pastor. At sa katunayan ay hinihiling na nga ng PNP na ilipat na si Quiboloy sa BJMP kung saan makakasama na niya sina Beryong at si Dagul. Isinumite na rin ng mga pulis ang resulta ng medical evaluation na ito sa korte sa Pasig at hinihintay na lang nila ang desisyon kung ililipat na ba ito o hindi pa. Naisumite na ng Philippine National Police sa Pasig Regional Trial Court ang isinagawang medical evaluation ng PNP General Hospital kay Apollo Quiboloy. Ito ang magiging basehan ng korte sa pagpapasya kung dapat bang manatili si Quiboloy sa PNP Custodial Center o ililipat na sa Pasig City Jail. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa October 17 nakatakda ang pre-trial ni Quiboloy sa korte sa Pasig kaugnay ng kasong qualified human trafficking. Dito rin anya inaasahan na magdedesisyon ang korte kaugnay ng isinumiting medical evaluation ng PNP. Subalit kung ang PNP anya ang tatanungin, sinabi ni Colonel Fajardo na tutol ang pambansang pulisya na manatili si Quiboloy sa PNP Custodial Center. Subalit nilinaw rin ni Colonel Fajardo na susunod na ang PNP anuman ang maging desisyon ng korte. Well, sabi nga natin, in the ordinary course of things, we want yung sino po yung mga arrested individuals po, regardless of their status in life, they should be in the BGMP. Normally, not only in the case of Apollo Quiboloy, and even sa case nga po ni Alice Guo, the PNP, in our coordination with the prosecutors handling the case, we normally oppose doon po sa pag-stay po nila dito. Samantala, 32 kabataan naman ng Children's Joy Foundation ni Quiboloy ang nailipat na sa kustodiya ng DSWD. Ilan sa mga batang ito ay matagumpay na naibalik na sa kanilang mga sari-sariling pamilya. Ang iba naman ay inihahanda na for foster care o sa pagsariling buhay. Sa kasalukuyan ay mayroon na lamang 13 bata ang nananatili sa kanilang mga shelter. Sila ang mga kabataang wala ng magulang o kamag-anak na matutuluyan. Hindi na rin po ni-renew ng DSWD ang lisensya ng foundation ni Quiboloy dahil hindi nito naabot ang qualification para ma-renew, tulad ng sapat na budget upang matustusan ang operasyon sa pagiging isang bahay ampunan ng mga bata. Dulot ito ng pagkaka-freeze ng mga assets ng Kingdom of Jesus Christ ni Quiboloy. Magandang umaga po kabayan, magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Tama ba yun? 32 mga bata? Actually, kabayan, merong 32 nga po ng mga bata na dating nasa shelter po ng Children's Joy Foundation Incorporated, yung na-turnover na po sa Department of Social Welfare and Development. However, after natin nga pong ma-assess itong mga bata na ito, meron na po sa kanila yung mga na-transfer na doon sa mga DSWD managed na mga facilities or mga SWADAs po natin, yung mga Social Welfare and Development Agencies. Meron din po kabayan yung pong na-reintegrate na doon sa kanilang mga pamilya. Meron balik din na, po, ibig sabihin. Tama po, dahil na-assess natin sila, na-reintegrate na natin sila sa mga kanilang mga pamilya. Meron din naman po yung first time ba nila independent living na. Yes po kabayan. First time ba nilang mapasama sa kanilang magulang? At tama po, after quite a period of time, na nandun po nga sila sa Children's Joy Foundation Incorporated, ay na-reintegrate na po muli sila sa kanila pong mga pamilya. There's quite a significant number of them na na-reintegrate. Meron po from Laguna, meron din po from Davao. And meron din naman po na na-assess na pwede nating i-subject for alternative child care, particularly foster care. Kabay. Anong ibig sabihin nun? Wala sila magulang? Tama po, na-assess na wala po talaga silang mga magulang, sila po ay talagang abandoned. Kung kaya nga po, ni kamag-anak, wala. Tama po, talagang hinanap din natin. Mga ilan po yan na Irene? Si Karen? Yes, meron po may 5 po sa Davao na pwede po nating i-subject for alternative child care, kabayan. Opo. Linawin lang natin, Asek Irene, na itong foundation na ito ay pinunduhan ng Kingdom of Jesus Christ, KJC.
prinosen ngayon ang asset nila, kaya yung mga bata na yun ay kinakailangan kuhanin ngayon ng DSWD. Tama ba ako? Tama, kabayan, linawin po natin kung ang dahilan po kung bakit napunta po sa Department of Social Welfare and Development yung custody ng mga bata ay dahil hindi na po na-issuehan ng license to operate at registration ito pong CFGI. Yun. Dahil nga po isa sa mga requirements para po ma-renew yung kanilang registration and license to operate yung financial capability. Yung financial requirements kailangan para makapag-operate. Eh wala na, frozen kasi ang asset ni Apollo Kibuloy, ni Pastor, di ba? Tama po, kabayan, dahil nga po hindi nila ma-meet itong financial capability, hindi na po sila na-issuehan ng registration at license to operate. And of course, the DSWD as the lead in social protection, kinakailangan naman po natin na alagaan at arugain itong mga bata who are with the CFGA. Kaya nga po, nasa kustodiya na po ng DSWD karamihan yung mga bata. Ilan po ang natira sa inyo? Well, batay po dito sa amin po, meron na pong 13 ang currently staying at the residential care facilities of the DSWD. 13. Bakit to nandiyan pa yung 13? Ito po yung mga na-assess natin na wala po silang mga magulang, wala pong mga immediate family members o mga kamag-anak, kung kaya nga po sila ay nanunuluyan po sa ating mga centers. Mga anong edad doon yan, Asek Irene? Ang mga edad po nito, kabayan, mga 2 to 18 years old. 2? Meron 2 years old? Meron pa pong mga may bata nga po, kabayan. Bakit may 2 years old? Saan galing yun? Paano yun? Well, of course, ito yung mga specific cases na hindi po natin maisa sa publiko, because there are case records na kinakailangan din po nating pangalagaan. But ito nga po, may mga bata talaga na nadala doon sa Children's Joy Foundation Incorporated. Doon po sila inalagaan. But because nga po of the absence now to operate dahil sa kakulangan ng lisensya, sila nga po ay dinala na sa mga residential care facilities ng aming pong ahensya. Itong mga 2 years old na ito ay mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas? Tama po, kabayan, dahil yung CFG ay nag-ooperate po in Quezon City, Pampanga, Laguna, Cebu, and Davao. Iba-iba palang lugar. Tama po, 5 po yung kanilang facilities. So lahat yun hindi na-renew? Tama po, wala na po silang registration and license to. I-renew lang sila kung meron siyang financial capability na mag-operate ulit. Yes. Tama po, kabayan, because may mga iba't ibang mga requirements, hindi lamang po yung financial capability, kinakailangan din po na para masustain yung kanilang operations, ma-meet din po yung administrative, technical, and the financial competencies or capability. Sa karagdagang balita, naghahanda na ang mga alagad ni Quiboloy sa mga kaso na pwedeng isampa ng Philippine National Police dahil sa mga di umano'y paglabag na ginawa nila sa loob ng 16 na araw na paghahanap ng mga pulis kay Pastor Quiboloy sa KOJC compound. Tinatayang aabot sa halos 200 kaso ang inaasahang isasampa ng pulisya sa iba't ibang mga personalidad na konektado sa KOJC. Mga kasong gaya ng obstruction of justice, disobedience at ilan pang mga violations. Naghahanda na ang ilang miyembro ng KOJC ni Apollo Kibuloy, kabilang ang ilan sa legal counsel nito sa mga kasong isasampa laban sa kanila ng Philippine National Police. Nauna nang sinabi ng kampo ng PNP na inaayos na nila ang mga dokumento para sa mga kasong obstruction of justice, sedition at direct assault na isasampa nila sa mga miyembro ng KOJC na nagtago kay Kibuloy, humarang at nanakit sa mga pulis na maghahain ng arrest warrant sa religious leader. Ayon kay Attorney Israelito Torion, isa sa mga legal counsel ni Kibuloy, nakahanda silang harapin ang mga kaso kahit pa ang disbarment case na sinasabing maaaring maihain laban sa kanya at ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Dagdag pa nito, pakiramdam niya ay gusto lamang ng PNP na gawing miserable ang buhay ng mga miyembro ng KOJC sa pagsasampa ng reklamo. Gayunman, para sa mga miyembro ng KOJC, haharapin nila at sasagutin ang reklamo sa korte.